Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako nga po pala si Mary na taga Antipolo. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo yung pangyayari sa buhay namin ng asawa kong si Bernie. High school pa lang nang maging mag-boyfriend kami. Nagpatuloy yon hanggang sa makagraduate kami pareho ng college. Nagtatrabaho na ako noon bilang teacher at si Bernie naman ay sa isang malaking kumpanya. Nang makaipon ng konti ay nagplano na kaming magpakasal. Nasa hustong gulang naman na kami at wala namang hadlang sa parehong pamilya namin. Masasabi ko po na halos perpekto na ang naging relasyon namin at lahat ng nangyayari ay naayon sa mga pinlano at pinangarap namin. December 2015 sana ang nakatakdang kasal namin. Nakaayos na ang lahat magmula sa simbahan, entourage at reception. Kulang na lang ay pagpapagawa ng invitation. Pero hindi namin inaasahan na biglang masisira at mauunsyami yon. Aksidenteng nabuntis ng nakababata kong kapatid, ang anak ng boss ni Papa. Muntik nang magkaroon ng demandahan dahil ayaw panagutan ng kapatid ko dahil hindi daw talaga gusto yung babae. Pero dahil maprinsipyong tao si Papa at malaki ang utang na loob niya sa amo niya at si Mama naman ay sobrang mapamahiin, kaya pilit nilang pinaatras ang kasal namin at unahin daw munang ipakasal ang kapatid ko. Hindi raw kasi pwede ang sukob sa taon. Masakit man sa amin ni Bernie ay wala kaming nagawa kundi magparaya. February ng sumunod na taon ay natuloy din ang kasal namin. Simple man at hindi na kagaya ng original na plano dahil madaming na-adjust, nairaos naman namin ng maayos. Ang importante makasal na din kami agad bago umalis si Bernie. May offer kasi sa kanya sa abroad yung company niya. Wala ang kapatid kong si James sa araw ng kasal ko dahil ilang araw pa lang matapos ang kasal nila ay umalis ito ng bahay. Nag-iwan siya ng sulat kay Mama. Hindi raw niya matanggap na pinilit siya ni Papa na magpakasal sa babaeng hindi niya gusto. Mula noon ay hindi na siya nagpakita sa amin. At mula din nang matapos ang kasal namin ni Bernie ay nagsunod-sunod na ang mga kamalasan sa buhay namin. Nagbuntis ako pero nadisgrasya naman siya sa motor kaya napakawalan niya yung chance na mapadala siya sa company sa ibang bansa. May ilang buwan siyang hindi nakapagtrabaho kaya naubos sa pagpapa-ospital niya yung natitirang ipon namin. Makalipas lang ang ilang buwan ay ipinanganak ko naman ang panganay namin. Pero laking panlulumo namin dahil hindi normal ang isinilang ko. Meron siyang kondisyong dwarfism. Hindi namin alam kung paano siya naging ganon. Wala naman pareho sa lahi namin ni Bernie ang may ganoong kapansanan. Ang hirap dahil hindi lang yung kondisyon niya ang hinarap namin, pati na din yung panlilibak ng mga tao. Masakit pero sa kabila nun, tinanggap at minahal namin siya ng buong buo. Nasundan pa yung mga hindi magandang pangyayari na yon nang masunugan naman ang pamilya ni Bernie at na-stroke naman si Papa. Lahat yon sa loob lang ng isang taon. Hindi ko alam kung anong sumpa ang dumapo sa amin at nagsunod-sunod lahat ng kamalasan. Noon ko naalala ang dahilan kung bakit hindi natuloy sa unang petsa yung kasal namin ni Bernie. Pinigilan kami ni Mama dahil sa paniniwala niya na hindi kami pwedeng ikasal pareho ng kapatid ko ng sukob sa taon. Kasi mamalasin daw ang isa sa amin o pareho kami, pero sinunod naman namin siya at ang pamahiin niya. Nagparaya kami ni Bernie para lang hindi kami magsukob sa taon. Pero bakit nangyari pa din sa amin lahat ng kamalasang yon? Hindi nakaimik si Mama nang sabihin ko yon sa kanya. Hanggang isang araw, magimbal kami sa dumating na balita sa amin. May dumating na mga pulis sa amin. Pinapa-identify sa amin yung bangkay ng isang lalaking natagpuan sa hinukay na bakanting lote
sa may parting Laguna. Nasyak kami nang makita namin na si James ang bangkay na yon. Sa pagkabigla ay muntik na din atakihin ng mama ko. Ayon sa mga pulis ay patatayuan na ng bahay ng may-ari yung bakanting lote na yon at aksidenteng nahukay ng backhoe ang katawan ni James. Biktima daw ng salvage ang kapatid ko at sa pag-iimbestiga nga ay natuntun nila kami. Hindi nga kami naniwala noong una dahil hindi na halos makilala kundi lang sa nakuhang mga ID sa wallet niya at mga birthmark sa katawan na kabisado ni mama. Ayon din sa mga pulis ay halos mag-iisang taon nang nakalibing ang kapatid ko doon. Base sa kondisyon ng bangkay niya at mismong testimonya ng mga umaming sospek na buwan ng February ng taon ding yun nang mapatay nila ang kapatid ko. Wala kaming kamalay-malay na patay na pala ang kapatid ko ng mga panahong yon. Panahon kung kailan din kami ikinasal ni Bernie. Nasyak kami sa pagkaalam nun. Ibig sabihin pala ay talagang nagsukop pa din kami sa taon. Kung nagkataon lang o sadyang totoo nga ang pamahiin ay hindi ko na po masabi. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Vilma, isa sa masugid niyong taga-subaybay. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung isang pangyayaring nasaksihan ko sa pinsan kong si Kuya Mando. Nagsimula po iyon noong dumalo ako sa kasal niya. May 2 taon na ang nakakaraan dito sa probinsya namin sa Quezon. Lahat kaming mga kamag-anak niya at kapitbahay ay nagulat sa pagbalik niya sa bahay niya na may kasama ng isang bata at napakagandang babae. Si Rita, matandang binata si Kuya Mando sa edad na 50 at solong namumuhay. Mabait naman siya kahit sinasabi ng iba na may pagka-weirdo daw. Tahimik at mailap kasi sa ibang tao si Kuya. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang umalis pero ibinili niya sa akin ang bahay niya na katabi lang ng bahay ko. Mula nang umalis siya ay wala na akong balita sa kanya. Hanggang sa isang araw ginulat na lang niya kami sa bigla niyang pagsulpot. Kasama nga si Rita na aniya ay mapapangasawa niya. Nasyak ako kasi hindi naman po sa panlalait. Pero yung pinsan ko, kahit nakita kong malaki na ang ipinagbago, ay malayong malayo pa din sa itsura ni Rita na mukhang mayamang kulahiyala. Yung tipong mapapaisip ka talaga kung paano niya naatim ang pinsan ko. Dahil nga matagal siyang nawala, ay madami akong tanong. Nakipag-usap siyang linisin ko ang bahay nila dahil doon na daw sila titira ni Rita. Mabilis ang mga pangyayari. Ilang araw lang ay naitakda ang kasal nila na mag-isang inasikaso ni Kuya Mando habang si Rita ay nasa bahay lang at naghihintay. Tahimik lang din si Rita na madalas ay parang nakatulala. Napansin ko na hindi hinahayaan ni Kuya Mando na makipag-usap si Rita sa ibang tao kahit pa sa akin. At pag nasa paligid siya ay parang takot at aligaga si Rita. Dumating ang araw ng kasal na masasabi kong kakaiba dahil magarbo ang ayos ng maliit na kapilya namin. At napakaganda ni Rita sa suot niyang wedding gown na halatang ginastosan ang gusto ni Kuya Mando. Pero iilan at piling-pili lang ang mga bisita na personal na ipinaimbita ni Kuya Mando sa akin. Maging sa reception ay bongga din at hindi ko alam kung ano ba ang naging trabaho ni Kuya Mando para makaya niyang gastusan iyon. Sa buong panahon ng kasal nila ay kita ko ang walang kabuhay-buhay na mukha ni Rita. Parang yung pinsan ko lang ang masaya. Taliwas sa ibang normal na kasalang nadaluhan ko. Wala nang mga seremonya o programa. Kaya matapos magsikainan ay nag-uwian na ang bisita. Dahil nga halos magkatabi lang ang bahay namin,
ay araw-araw kong nasisilip ang mga ganap sa loob ng bahay ni Kuya Mando. At ipinagtataka ko talaga yung parang hindi normal na sitwasyon nila. Si Rita po kasi ay parang robot lang na gagalaw lang kung kailan lang pagagalawin ni Kuya. Palagi lang siyang tahimik na nakaupo sa isang tabi. Pero parang Reyna kung pagsilbihan ni Kuya Mando na sinusubuan pa ng pagkain. Kulang na lang siguro ay paliguan o baka ginagawa din. Hindi naman siya mukhang may sakit. Kung hindi ko nga lang siya nakausap ng malapitan, ay iisipin kong manikin lang siya na pinapagalaw ng pinsan ko. Pero isang araw ay hindi ko akalaing matutuklasan ko ang lihim ni Kuya Mando. Nag-aayos ako ng mga halaman ko noon sa pagitan ng bahay namin ni Kuya nang hindi sinasadyang mapasilip ako sa bintana. Nakita kong nakaupo si Rita habang may pinapainom sa kanya si Kuya na mula sa isang botelya. May laman iyong pulang likido na may parang langis, tapos may mga tila ugat at maliliit na insekto. Pero parang batang ngumangalang si Rita nang ipainom sa kanya yon. Napatutop ako sa bibig ko sa pagpigil na mapaduwal. Tapos noon ay nakita kong umalis si Kuya. May dalang bag at ikinandado ang bahay. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at naisipan kong pasukin ang bahay nila mula sa bintanang naiwang bukas. Nakatingin lang sa akin si Rita. Sa kwarto nila ay nakita ko ang napakaraming botelyang katulad ng hawak ni Kuya Mando. Nakumpirma ko yung hinala kong ginagayuma niya lang si Rita. Naawa ako kay Kuya na kailangan pa niyang manggayuma para lang magkaasawa. Pero naawa din ako kay Rita dahil alam kong labag sa loob niya yon. Kaya lakas loob kong kinuha lahat ng botelya at kinausap si Rita. Parang wala talaga siya sa sarili pero lumuluha siya. Ikatlong araw dumating si Kuya Mando at ganun na lang ang galit niya nang matuklasan niyang wala na ang mga bote at wala na din si Rita. Sinita niya ako agad kung ano ang alam ko, pero syempre itinanggi ko. Itinapon ko lang nga botelya, pero wala akong alam sa pagtakas ni Rita na siguro ay natauhan na noong hindi na siya napainom ng gayuma ni Kuya. Ako po si Irene na taga-Taguig. First time ko lang pong nakapakinig sa channel nyo at na-inspire akong mag-share din ng kwento ko. May na-experience din kasi ako na parang sa akin po nakakatakot kasi hindi naman siya normal na nangyayari. Yung sinasabi ko po ay nangyari sa isang kasalan. Bale, kinasal po yung best friend ng ate Eileen ko. Maid of honor siya. At syempre, imbitado rin kami ng parents ko. Close kasi talaga kami dahil since elementary ay mag-BFF na sila. Anak na nga din ang turing ng parents namin sa kanya. At ganun din si Ate Marian kina mama at papa kasi lumaki siyang walang magulang sa tabi niya. Yung tita at lola lang niya ang nagpalaki sa kanya. Nasa grade 4 pa lang daw siya nung magkaroon ng ibang pamilya yung tatay niya. Pero naging okay naman sila noong nasa college na sila. Yung mama naman niya ay nagtrabaho abroad. Mula nun ay hindi na ito nakauwi. Pero ilang buwan daw bago ang kasal ay nahanap ng mapapangasawa ni Ate Marian yung mama niya. At nangako daw itong dadalo para sorpresahin si Ate Marian. Mula sa labas ng simbahan, pagpasok ng entourage hanggang sa matapos ang seremonyas sa simbahan ay wala akong tigil sa kapipitik ng kamera. Mahilig kasi talaga akong magpicture. Pero bawat pitik ko ay maya't maya akong natitigilan at naguguluhan dahil sa kakatuwang nakikita ko. Una kong napansin yun sa labas ng simbahan noong
nagsisimula nang pumasok ang entourage. May isang matandang babae. Nakabihis din siya ng ternong kimona na nakatingin at tila nakaabang sa pagpasok ni Ate Marian. Nung magsimulang humakbang si ate papasok, ay umastang susunod iyon. Kaya bigla akong napatayo para sabihin sa coordinator dahil mahagip siya ng mga kamera at masisira ang pag-entrance ni ate. Pero bigla yung nawala. Sinalubong si ate ng papa niya at inihatid sa altar. Habang idinadaos ang kasal, ay napansin kong may katabi yung papa ni ate. Hindi ko makita kung sino. Ang alam ko ay wala siya dapat katabi dahil wala naman ang mama ni ate. Tinanong ko si mama kung sino yon, pero pinagalitan ako dahil ligalig daw ako. Pero likas akong may pagkaosisera. Kaya kinunan ko yon habang naka-side view at itatanong ko kay Ate Eileen na nakaupo sa pwesto niya. Pero nagulat ako nang pagtingin ko sa pinikturan ko ay wala na yung matandang babae. Hindi siya rumehistro sa kamera. Pagtingin ko naman sa personal ay nandoon pa siya. Tinignan kong mabuti yung anggulo. Dapat talaga ay nakasama siya pero wala nga. Kaya pipicturan ko na sana uli pero nagulat pa ako nang nagpalakpakan ang mga tao. Hindi ko na malayan na tapos na pala at nag-kiss the bride na. Nang hinayang ako na hindi ko nakunan yon, kaya inis na inis ako. Nagsimula na yung photo ops, kaya pansamantalang nawala sa isip ko yung matanda. Nakigulo na din ako sa mga nagpipicture. Nung kinukunan na yung family, ay bigla ko uling nakita yung matandang babae na nakasingit sa tabi ni Ate Marian. Sa lahat ng shoot niya ay nandoon siya. Kaya naisip ko na baka yun yung mama niya. Baka nakahabol. Pero baka yung asawa naman ng papa niya. Kasi parang hindi naman pinapansin ni Ate Marian. Pero hindi rin siya pinapansin ng papa ni ate. Inaya na ako nila mama sa sasakyan. Kaya hindi ko na natignan yung mga kuha ko. Sa reception nung nakaupo na kami sa table, ay saka ko isa-isang tinignan yung mga pitik ko. Una kong nakita yung video ko sa grand entrance ni Ate Marian. Pero bigla akong nangilabot nang may makita akong tila usok na aparisyon ng isang babaeng nakatayo katabi ng papa ni ate at naghihintay sa kanya. Kasama din ito ng papa niyang naghatid sa kanya sa altar. Wala yung matanda nung habang kinukunan ko yung video. Tinignan ko agad yung iba ko pang mga kuha kung saan alam kong nandoon yung matanda. Pero kung kailan nakita ko siya ng dalawang mata ko, ay saka naman siya hindi rumehistro sa kamera. Naguguluhan at nanginginig na ako noon sa pagkalito at takot. Gusto kong sabihin na kina mama at Ate Eileen, pero baka kasi lumikha ng komosyon. Ayoko namang masira ang okasyon ni Ate Marian. Kaya nang makauwi na kami sa bahay, ay doon ko sinabi sa kanila ang lahat. Nashock si Ate Eileen dahil base sa pagka-describe ko at malabong imahe ng matanda sa video ay nakilala niyang mama iyon ni Ate Marian. Bukod sa natatandaan pa niya ang itsura nito noong elementary pa sila, ay may mga pictures naman. Hindi namin alam noon kung dapat sabihin kay Ate Marian, pero nag-decide sila na ipaalam. Gaya namin ay kilabot na kilabot din si Ate Marian. Ilang araw makalipas yon, ay nakatanggap sila ng balita na namatay na pala ang mama niya. Ilang linggo matapos itong makausap ng asawa ni Ate Marian. Maaring ginawa rin daw nito ang lahat para makadalo sa kasal ng anak niya kahit isa na lang siyang kaluluwa. Magandang araw. Ako po si Lota. Bilang isa rin sa mga solid fan ng horror stories at ng channel na to,
Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo yung kababalaghang nangyari sa kapatid ko matapos ang kasal niya. Taong 2016 iyon nangyari dito sa probinsya namin sa Ilocos. Si Ate Sita ay panganay kong kapatid. Sa Maynila siya nakatira at nagtatrabaho. Pero isang araw ginulat niya kami nang umuwi siya at magsabing ikakasal na siya. Gusto daw ng mapapangasawa niya nasa lalong madaling panahon dahil buntis na siya. Kaya nag-decide silang sa judge na lang. Tutol man sila nanay at tatay dahil pangarap nilang ikasal kaming lahat sa simbahan, wala na din silang nagawa. Maging praktikal na lang daw, sabi ni Ate Sita. Nagulat ako kay ate dahil sa aming dalawa siya yung mas nangangarap ng mag-arabong kasal. Nakasave pa nga sa gallery niya yung pictures ng mga pangarap niyang wedding gown at wedding ring. Pero ang layo sa katotohanan dahil ang suot niya ay isang simpleng bestidang puti. Ang singsing naman ay binili daw ni Edgar sa Quiapo nang hindi mo lang siya kinukonsulta. Pero okay lang daw, sabi ni ate. Ang importante ay kasya at may isusuot siya, kaya hayaan na lang. Pero kami yung nadismaya talaga dahil lahat na lang sa kasal nila ay tinipid ng asawa niyang si Edgar. Gustong humati ni tatay sa gastos para daw kahit papaano ay maging maayos ang kasal nila. Pero syempre dahil nga ma-pride kuno yung lalaki ay tinanggihan niya yon. Pero hindi niya tinanggihan yung alok nila tatay na kapirasong lupa sa tabi namin. Pumayag din siyang doon na muna sila tumira sa bahay habang hindi pa nakakapanganak si ate. Para daw hindi na sila mangupahan sa Maynila. Nagpalipat na lang siya ng destino malapit doon. Ayun nga po, habang nandoon sila sa amin ay nangyari yon kay ate. May nangyari daw po kasing kakaiba doon sa wedding ring niya. Napansin niya na parang sumikip daw. Hindi naman siya tumataba kahit buntis siya. Hindi niya pinansin nung una. Hinayaan niya lang na nakasuot. Minsan daw nagigising siya ng hating gabi dahil sa matinding sakit ng daliri niya na parang iniipit. Pero pag tinignan naman niya ay normal naman daw ang itsura. Hindi niya alam kung nananaginip lang ba siya, pero ramdam na ramdam daw niya yung sakit sa daliri niya. Ilang beses pa naulit yun, kaya sabi ni mama ay tanggalin niya muna kaya yung singsing at ilagay sa safe na lugar kung takot siyang mawala yon. Sinunod naman niya, pero nagtaka siya nung hindi niya mahubad-hubad yung singsing. Sinubukan niyang sabunin at lagyan ng oil, pero hindi talaga mahubad. Nagtataka din kami kasi kung titignan, hindi naman siya masikip sa daliri. Pero pagtatangkain naming hugutin ay parang may buhay ito na kusang humihigpit at kumakapit. Nagpapanik na si ate dahil kahit ilan na kaming nagtutulong-tulong na tanggalin yun ay ayaw talagang maalis. Kinabukasan, hangos na lumabas si ate mula sa kwarto, umiiyak at hawak ang kamay niyang magang-maga ang daliri na halos hindi na niya maitikom ang kamay. Nasyak kami kung paano umabot sa ganun na sobrang laki talaga. Dinala namin agad sa doktor si ate para magamot yung daliri niya. Pagdating doon, agad namang nasolusyonan ng mga doktor. Kinailangan lang putulin talaga yung singsing niya. Pag uwi sa bahay ay ako na mismo ang nagtago nun sa jewelry box at inilagay ko sa loob ng cabinet. Pero bandang hating gabi, nagulantang kami sa malakas na sigaw ni ate. Kaya nagmamadali kaming pumasok sa kwarto niya. Pinakita niya ang kamay niya at kinilabutan kami nang makita naming nakasuot uli yun sa mismong daliri ni ate na namamaga. Putol na yon at ako ang nagtago. Hindi naman iyon kukunin ni ate para lang isuot uli at imposibleng maipasok niya yon sa daliring galongganisa ang pamamaga. Sabi ni tatay ay may sa demonyo ang singsing
kaya dadalhin daw namin si ate sa albularyo kinabukasan. Pero ginulantang kami uli ng malakas na sigaw ni ate. Nagimbal kami nang makita namin ang dugo ang kamay niya at putol na daliri. Hinimatay si ate sa nangyari. Sa ospital na siya naabutan ni Kuya Edgar na agad kong tinawagan. Pilit siyang pinaamin ni tatay kung saan galing ang singsing dahil sabi ng albularyo ay hindi daw para kay ate ang singsing dahil may totoong nagmamay-ari dito. Noon niya inamin na hindi totoong binili niya sa Quiapo ang singsing dahil pagmamay-ari daw yun ng unang asawa niya na nagpakamatay. Totoo ang sinabi ng albularyo na pinoposes ng espiritong hindi matahimik ang singsing kaya sinaktan nito ang gumamit sa pag-aari niya. Sa galit ni tatay ay nasuntok niya si Kuya Edgar dahil sa pagsisinungaling niya at pagtatago ng totoo kay ate. Hindi kasi alam ni ate na may asawa na siya at nagpakamatay pa. Inilibing namin ang daliri ni ate at ibinigay sa albularyo ang singsing, pati na yung kay Kuya Edgar. Dinasalan niya ito bago dinurog. Ako po si Irma. Hindi pa ako mapaniwalain sa mga kwentong kababalaghan. Tumanda na kasi ako ang ganito na never pa namang naka-experience ng mga insidenteng may kinalaman sa multo o kung ano pa man. Pero nagbago ang lahat nung makasaksi ako mismo ng isang pangyayaring nagpatayo ng balahibo ko. Nangyari yon sa isang kasalan na nadaluhan ko. Maliit lang yung parokya na yon na nakatayo sa isang medyo liblib at maliit na barangay lang din. Actually, hindi ako imbitado dahil hindi ko naman kakilala yung mga ikinasal. Nandun lang ako para sa pinsan kong pare na bago lang sa parokya na yon. Nagkataong magkakasal pala siya nung araw na yon kaya minabuti kong makisaksi na din muna. Simple pa sa simple yung kasalan na yon. Maliban sa maganda at eleganteng damit ng bride at groom, ay wala kang makikitang magarabong dekorasyon. Simpleng puting bulaklak lang. Iilan lang din ang mga bisita. Siguro ay mga immediate family members lang at ilang kaibigan ang nandoon. Para sa akin, mas maganda ngayon na konti lang ang tao. Kesa naman yung madaming naglisaw sa paligid. Pero parang perya sa ingay. Yung kasalan na yon ay napakatahimik at very solemn. Naaliw ako sa panunood hanggang dumating sa part na mag-e-exchange na ng vows yung bride at groom. Pero bago yun binitawan muna ni father yung isa sa famous na linya nilang mga pare kapag magkakasal. Yun bang kung sino man ang tumututol sa kasalang ito ay magsalita na o manahimik na lang habang buhay. Natahimik ang lahat at tumingin-tingin sa paligid. Pati naman ako ay nakatingin-tingin din. Kahit ang salitang iyon ay parang bahagi lang ng rites at alam naman natin na kadalasan ay wala naman talagang lumilitaw para tumutol. Ewan ko ba at pakiramdam ko ay dinig na dinig ko ang malakas na kabog ng dibdib ng lahat ng tao doon. Tingin ko nga pati mga ikakasal ay namumutla at kinakabahan. Nagtaka tuloy ako. May ine-expect kaya silang tututol sa kasal nila kaya ganoon ang mga reaksyon nila. Hindi ko tuloy alam kung ma-excite ba ako sa magaganap o kakabahan din. Magsasalita na sana uli si father nang biglang umalingaw ang malakas na tinig ng babae na nagsasabing itigil ang kasal. Malakas na sigaw pero parang galing sa malayo. Bigla akong napatayo at tumingin agad sa entrance ng simbahan. Pero wala akong nakitang nakatayo doon. Kaya nagkandahaba ang leeg ko sa paghanap doon sa nagsalita
hanggang sa mapansin ko na tahimik ang paligid. Parang wala halos humihinga. Ang mga tao ay namumutla at parang naninigas sa pagkakaupo. Wala ring lumilingon. Ako lang ang nakatayo at panay ang linga. Napatingin ako kay Father na nakakunot ang noo at lumilinga din. Tapos ay nagsalita uli siya at muling tinanong kung sino ang tumututol sa kasal na yon. Sinagot din naman siya ng tinig na yon at inulit din na itigil ang kasal. Pero gaya ko ay hindi rin makita ni Father kung nasaan yung tumututol, kaya sinanyasan niya ang sakristan na hanapin yon. Maya-maya ay bigla na lang may babaeng umiiyak. Nakakatindig balahibo yung pag-iyak niya na nauwi sa hagulgol. Napuno ng kilabot yung loob ng parokya na yon. Yung mga tao hindi lumilingon, pero mga nakatakip ng tenga. Samantala, umiyak at nanginginig naman sa takot yung bride habang kinakausap si Father. Nagtataka lang ako, bakit ni isa sa mga kamag-anak na naroon ay walang kumikilos para hanapin at patigilin yung babaeng nanggugulo. Nanlalaki ang ulo ko sa naririnig ko. Hindi ko alam kung lalabas na ba ako o ihintayin ko kung anong mangyayari. Kahit si Father ay naguguluhan dahil hindi rin niya makita yung tumututol daw. Hanggang sa lumapit sa kanya yung matandang babaeng lektor doon. Sinabi niya kay Father na itigil muna ang kasal at basa-basan at dasalan muna niya ang simbahan. Umiiyak na sinabi ng lektor na yung sumisigaw ng pagtutol ay maaring kaluluwa ng yumao niyang anak na nagpakamatay doon mismo sa loob ng parokya. Sabi niya ikakasal na daw ang anak niya noon, pero hindi sumipot ang lalaki at basta na lang hindi nagpakita. Na-depress daw yung anak niya at halos mawala sa katinuan. Lumipas ang ilang taon, nabalitaan na lang nila na bumalik na yung lalaki at ikakasal. Pumunta daw ang anak niya doon sa mismong araw ng kasal at tinutulan niya ito. Sapilitan siyang inilabas ng mga kamag-anak, pero nakatakbo siya pabalik at sa harap ng lalaki at mapapangasawa ay nagsaksak siya sa sarili. Mula daw noon ay lagi nang madidinig ang tinig niya sumisigaw ng pagtutol sa tuwing may ikakasal sa parokya nila. Kaya dumalang na daw ang nagpapakasal doon at noon nga lang ulit. Alam daw ng mga ikakasal ang tungkol doon, pero akala nila ay wala na yon dahil ilang taon na din ang nakalipas. Habang nakikinig ay hindi ko mapigilan ang pananayo ng balahibo ko. Agad namang hiniling ni Father ang pakikiisa ng lahat para sa taimtim na pagdarasal. Matapos yun ay binasbasan niya ang paligid ng simbahan at saka itinuloy uli ang kasal na sa awa ng Diyos ay payapa nang naidaos. Sa lahat po ng taga-subaybay ng YouTube channel na to, isang pagbati po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sonia. Isa po akong kasambahay at libangan namin ng mga kasamahan ko ang pakikinig ng mga kwentong ipinapadala dito. Sana po sa susunod na upload nyo ay isa na yung kwento ko sa mapapakinggan namin. Yung ibabahagi ko sa inyong kwento totoong pangyayari na naranasan ko doon sa pinakaunang bahay na pinagsilbihan ko. Negosyante yung mga amo ko. May 3 silang anak na puro nasa hustong edad na noon. Isang lalaki at 2 babae. Mababait naman silang lahat. Pero sa bunsong si Tricia ako pinakamalapit. May boyfriend siya, si Alfred. Mabait din at bagay na bagay talaga silang dalawa. Kahit ilang taon pa lang ako noon sa kanila ay nasaksihan ko kung
gaano nila kamahal ang isa't isa. Nakatakda na nga ang kasal nila noon. Kaso lang, sa hindi inaasahang pangyayari ay naaksidente si Alfred sa bispiras ng kasal nila. Mabilis ang naging pagpapasya ni Trisha at walang nakapigil sa kanya nang gustuhin niyang maikasal sila ni Alfred sa gitna ng paghihingalo nito. Pero bago matapos ang seremonya ay nalagutan na ito ng hininga. Halos mabaliw si Trisha sa sobrang paghihinagpis. Mula sa burol hanggang sa mailibing si Alfred ay hindi niya ito iniiwan. Palagi siyang nasa tabi ng kabaong. Wala siyang tigil sa kaiiyak. Hindi kumakain, hindi natutulog. Isang beses nga ay kinailangan na niyang paturukan ng sedative ng pamilya niya para lang makapagpahinga siya. Pero nang magising siya ay galit na galit dahil hindi daw niya nabantayan si Alfred. Nangako daw siya na hindi niya iiwan ito. Kinikilabutan nga ako sa tuwing madidinig ko siyang bumubulong sa kabaong ni Alfred at sinasabi na kailangang bumalik ni Alfred dahil kailangan daw nitong tuparin ang pangako nila sa isa't isa na walang iwanan kahit ano pang mangyari. Nakakarinig din naman ako ng mga ganoong salita sa mga namatayan. Kagaya na lang ng sinabi ng nanay ko sa tatay ko noong nakaburol ito na bumangon daw ito doon. Pero iba ang dating nung kay Trisha. Nananayo ang balahibo ko kasi pakiramdam ko ay parang may kung anong mahika yung salita niya. Nung nakalibing na si Alfred ay araw-araw din siyang nandoon. Nag-aalala na nga ang pamilya niya dahil parang nawala na din ng buhay si Trisha. Napapabayaan na ang sarili at negosyo. Wala ding kinakausap sa kanila. Buong atensyon niya ay na kay Alfred lang. Hanggang sa nagkasakit na siya at na-ospital. Nang makalabas naman ng ospital ay hindi naman lumalabas ng kwarto. Isang buwang singkad din yun na ganon ang sitwasyon ni Trisha. At hindi na alam ng pamilya niya kung anong gagawin sa kanya. Isang gabi habang naghahaponan sila, hinahanda ko yung pagkaing iaakyat ko kay Trisha kahit hindi naman niya kinakain. Nagulat na lang kami nung nagtatatakbo siyang bumaba ng hagdan. Bagong ligo at masayang masaya. Nagtatanong kung anong ulam. Nagkatinginan kaming lahat. Kita ko sa mukha ng parents niya yung saya dahil natauhan na sa wakas si Trisha. Pero bigla kaming nanlumo. Bumalik na si Alfred at matutuwa daw yun dahil paborito nito ang ulam nila. Siya na mismo ang nagdala ng pagkain at sa kwarto na lang sila kakain. Napaiyak na lang ang mga amo ko. Mula noon ay lagi nang maririnig si Trisha na masaya habang tila may kinakausap sa loob ng kwarto niya. Kapag pumapasok ako doon, kung hindi ko alam na patay na si Alfred ay iisipin kong normal lang naman ang kilos ni Trisha. At kahit alam kong wala naman talaga siyang kinakausap, ewan ko ba at hindi ko mapigilan ng pagtayo ng balhibo ko. Lalo na pag tinuturo niyang nasa tabi ko daw si Alfred at nakangiti sa akin. Kulang na lang ay kumaripas ako ng takbo kasi pakiramdam ko nga din ay nandun talaga siya sa tabi ko. Nagpaplano na ang pamilya niyang patignan siya sa isang psychiatrist dahil tingin daw nila ay nababaliw na ang anak nila. At yun din ang tingin ko noong una. Pero napatunayan ko na hindi siya nababaliw. Dahil isang gabi, dinalhan ko siya ng gatas na may pampatulog sa utos ng papa niya. Naririnig ko na kinakausap na naman niya si Alfred. Pagpasok ko ay nakita ko siyang nakaupo sa terrace. Bigla akong natigilan at kinabahan dahil may katabi siya at nakahilig pa sandal ang ulo niya doon. Natatabingan yon ng nililipad-lipad na kurtina. At sa pag-angat noon ay naramdaman ko yung biglang paggapang ng kilabot sa katawan ko nang makita ko kung sino
yung lalaking katabi niya. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko at tinitigang mabuti yon. Naka-side view yung lalaki at hindi ako magkakamali na si Alfred yon. Sa takot ay nabitawan ko ang baso ng gatas at nabasag yon sa sahig. Tumakbo ako pababa at sinabi ko sa mga amo ko na totoong nandoon si Alfred. Pero nagalit ang mga amo ko at pati daw pala ako ay nababaliw na. Kaya pinaalis nila ako dahil hindi daw ako makakatulong sa anak nila. Sana po ay mapili din yung i-feature dito sa channel nyo itong kwento ko. Gusto ko lang din po talaga kasing ma-share sa mga tagapakinig yung masalimuot at nakakatindig balahibong pangyayari na naranasan ko. Bago po ang lahat tawagin nyo na lang akong Faith. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho na ako sa HR Dep ng isang hotel. Bale, college po ako nung mangyari yung sinasabi kong karanasan ko. Inaya ako ng kaibigan at kaklase kong si Sarah sa probinsya nila sa Batangas dahil ikakasal daw ang kuya niya. Nagkataong nakabreak kami sa school noon. Sumama din yung isa pa naming kaklase kaya nag-e-expect ako ng isang masayang biyahe. At tsak naman ni Sarah na mag-e-enjoy kami. Dahil bukod daw sa maganda yung lugar nila, masaya daw ang kasalan doon. Bispiras ng kasal nang umalis kami ng Maynila. Nasa pinakadulo nga lang ng Batangas yung lugar nila, kaya mahaba talaga ang biyahe. Nakasakay na nga po kami sa bus at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagulat na lang ako nang gisingin ako nila Sarah. Nandoon na pala agad kami. Nagtaka lang ako kasi akala ko bispiras pa lang noon, pero sa simbahan na pala kami didiretso. Medyo nainis ako kay Sarah noon kasi mali ang sinabi niya sa amin. Nakakahiya na hindi man lang kami nakapagpalit ng tamang damit Naka-short na maong lang ako, gawa ng bibiyahe nga kami. Pero nagulat ako nang pagtingin ko sa kanya ay biglang nakagown na siya at nakaayos. Paano nangyaring nakabihis siya agad samantalang magkakasama kami? Sa bandang likod na lang kami pumwesto ni Ann dahil nakakahiya nga ang suot namin. Tapos habang ginaganap ang kasal ay napansin kong may isang lalaki sa kabilang side ng upuan na tingin ng tingin sa akin. Nakakatakot yung tingin niya. Para bang may balak siyang masama sa akin. Kaya hindi na ako naging komportable. Hindi na ako lumingon sa gawin niya, pero nakikita ko sa sulok ng mata ko na nakatingin pa din siya sa akin. Tapos ay may nakita akong kumislap, kaya napilitan akong lumingon. At nanlamig ako nang makita kong may hawak siyang balisong. Iniikot-ikot niya yon habang nakangisi sa akin. Sinabi ko kay Ann na umalis na kami doon, pero hindi daw siya nakikita ni Ann. Paglingon ko sa paligid ay noon ko napansin na ako lang ang nakakakita sa kanya. Sa takot ay hinatak ko si Ann para makalipat ng upuan. Natapos ang kasal at matapos ang pikturan ay dumaan na nga sa harap namin ang bagong kasal. At nabigla ako dahil pagtapat nila doon sa lalaking may dalang balisong ay bigla na lang nitong inundayan ng saksak yung groom. Bigla akong napatili ng malakas. Doon ako biglang nagising dahil sa malakas na tapik ni Ann at Sarah sa akin. Panaginip lang pala. Saktong pababa na kami ng bus noon. Habang naglalakad kami papunta sa bahay nila Sarah, ay walang tigil yung dalawa sa katatanong kung anong napaginipan ko. Pero hindi ako makasagot kasi ay iniisip ko kung tamang sabihin ko kay Sarah yon. Nung araw na yon ay nasaksihan ko yung tinatawag nila doong tradisyonal na sabit o dulot. Iyon po yung mga prutas, gulay, karne at cake na idinudulot daw sa mga ninong at ninang para sa offering o imbitasyon. Namangha ako
kaya nawala na sa loob ko yung panaginip ko. Pero nagulat ako nang mapatingin ako sa isa sa mga lalaking naghihiwa nung karning baboy. Siya yung lalaking sa panaginip ko. Yun nga lang, malaking itak at hindi balisong ang hawak niya. Kinilabutan talaga ako. First time kong nakakita sa personal ng taong napaginipan ko na hindi ko talaga kakilala totally. Napilitan na akong ikwento kay Anion at maging siya ay kinilabutan din. Araw ng kasal. Siyempre po ay nakapagbihis na kami ng maayos at doon na kami pumwesto sa likod ni Sarah na isa sa mga abay. Habang pumapasok ang entourage ay nakalingon kami lahat sa kanila nang biglang manlaki ang mga mata ko. Nakita ko kasi uli yung lalaki doon mismo sa pwesto kung saan siya nakaupo sa panaginip ko at nakatingin na naman siya sa akin. Nang makita ko ang hawak niyang balisong ay nanlamig ang katawan ko at napapikit ako. Parang deja vu yung nangyayari sa akin ng mga oras na yon. Nakita ko na ang eksenang yon sa panaginip ko. Hindi ko mapigilan ng panginginig ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Buong seremonyas ay kumakabog ang dibdib ko sa nerbiyos. Hanggang sa nag-decide akong sabihin yon sa isa sa mga kamag-anak nila nung nakita kong palapit na sa tapat niya ang groom. Pero bago pa sila makalapit ay nasaksak na yung groom. Pero mabuti na lang at daplis lang dahil natabig agad nila ang kamay nun. Nabigla talaga lahat sa nangyari. Siyempre, tinanong nila kung paano ko nalaman. Sabi ko na lang ay nakita ko lang na may hawak na balisong. Baka kasi wala namang maniwala kung sinabi kong nakita ko na sa panaginip ko ang eksenang yon. Personal na karanasan ko po itong ibabahagi kong kwento sa inyo. Hindi po ito yung tipikal na istoryang nakakatakot, pero masasabi kong nakakapangilabot. Hayaan niyo pong magpakilala ako sa pangalang Nati. Taga Batanes po ako, pero dito na sa Valenzuela nanirahan nang maulila ko sa magulang. Dito na din kami nagkakilala ni Eric at naging magkasintahan kami ng 4 na taon bago kami nagpasyang magpakasal. Nakatakda na noon ang kasal namin sa simbahan sa susunod na buwan, pero mahigpit yung tinututulan ng nanay ni Eric. Nagbanta pa itong guguluhin ang kasal namin kapag itinuloy iyon. Pero nabuntis ako, kaya nagpasya kaming palihim na magpakasal sa huwes. Itutuloy pa din namin ang kasal namin sa simbahan kapag ayos na ang lahat. Sabi ni Eric ay wala nang magagawa ang nanay niya kapag kasal na kami. Pero ganun na lang ang tindi ng galit nito nang makarating dito ang balitang kasal na kami. Sinugod niya ako sa inuupahan namin habang wala si Eric at sinaktan niya ako. Sinabi niyang hinding-hindi niya ako matatanggap dahil wala daw siyang ibang gustong mapangasawa si Eric kundi yung dati nitong girlfriend na mayaman. At pagsisisihan ko daw na nagpakasal ako sa anak niya. Hindi na ako nagsumbong kay Eric sa pag-aakalang nailabas na ng biyanan ko ang galit niya sa akin. Pero hindi ko akalain na may mas matindi pa pala siyang binabalak sa akin. Isang araw dumating uli ito. Sa pagkakataong yun ay nandoon si Eric. Nagulat siya dahil akala niya ay pumasok si Eric. Pero may sakit kasi ito noon. Nagulat ako sa ipinapakitang bait ng biyanan ko noon na para bang hindi niya ako binugbog nung nakaraang araw. Nagtagal pa siya sa bahay namin kaya naiilang akong kumilos. Pero pansin kong hindi rin siya mapakali at malikot ang mata. Maya-maya ay nakita kong isinilid niya sa bag ang isang hairbrush na nakapatong sa ibabaw ng TV. Tapos nagmamadali nang umalis ni hindi nagpaalam. Napaisip ako kung wala ba itong suklay sa bahay at pinag-interesan pa yon. Pero nagkibit balikat na lang ako.
dahil suklay lang naman yon. Kinabukasan, yung simpleng sakit ng ulo ni Eric ay lumala pa. Siya na nga mismo ang nagpadala sa ospital dahil hindi daw niya kaya ang sakit. Pero nawala din naman pagdating doon, kaya pinalabas din kami. Noong gabing yun, habang natutulog kami, ay bigla na lang napabalikwas ng bangon si Eric. Sobrang kati daw ng ulo niya, kaya kinamot niya yon ng kinamot. Nagulat ako dahil parang halos mabaliw na si Eric sa sobrang pagkakamot. Pinipigilan ko nga ang kamay niya dahil nag-aalala akong magsugat ang ulo niya. Pero parang wala sa sarili si Eric. Hindi ko mapigil hanggang sa nakita kong dumudugo na ang ulo niya. Nagiiyak na nga ako kaya tumigil na din siya. Noon naman naglabasan mula sa buhok ni Eric ang napakaraming kuto na hindi normal ang laki. Halos kasin laki na ng surot. Nagsisigaw ako at napaatras sa takot. Kilabot na kilabot ako. Ganon din si Eric na hindi malaman kung paano ipapagpag ang mga kutong gumagapang nasa buong mukha niya pababa. Hindi namin alam kung saan galing ang napakaraming kutong yon. Wala naman ako noon dahil alagang-alaga ko ang buhok ko at saka bigla na lang lumitaw. Hindi na kami nakatulog buong magdamag sa kakapagpag at kakakamot ni Eric sa ulo. Magana din yung mata ko sa kaiiyak dahil sa takot at awa sa asawa ko na mabilis na nagsugat ang ulo. Kinabukasan bumalik uli kami sa doktor at maging ito ay nang hilakbot sa itsura ni Eric at sa mga kutong nagkumpol-kumpol na sa ulo niya. Kinailangang kalbuhin si Eric para magamot ang mga sugat niya na mabilis na nagnaknak. Kahit pakalbo na siya ay hindi na din nawala ang mga kuto at nagsusumiksik pa sa mga sugat niya. Pabalik-balik na kami sa doktor pero walang nangyayari. Nung huling punta namin ay hinabol kami sa labas nung assistant ng doktor. Sinabi niya na sa albularyo kami magpunta dahil sa itsura daw ng asawa ko ay posibleng binabarang siya. Pareho kaming hindi naniniwala ni Eric doon pero kailangan naming sumugal. Ayokong magtagal siya sa ganoong kondisyon. At tama nga ang sinabi ng babae na binabarang ang asawa ko. Sinabi ng albularyo na hindi iba sa amin ang gumawa nito. Isang taong may matinding galit sa aming mag-asawa. Iisang tao lang ang naisip ko ng mga oras na yon, ang biyanan ko. Pero bakit sarili niyang anak ang pinahamak niya at hindi ako? Noon ko naalala nung pumunta siya sa amin at kinuha niya yung hairbrush. May balak pala talaga siyang ipabarang ako. Kaya kinuha niya yon para makuha ang buhok ko doon. Pero nagkamali siya ng dampot dahil si Eric ang gumagamit ng hairbrush na yon dahil malambot daw sa ulo niya. Ang gamit ko ay suklay na malalaki ang ngipin. Nang sumunod na punta niya ay masaya pa siya sa pag-aakalang nagtagumpay siyang masaktan ako. Pero hindi niya akalaing anak niya ang sumalo sa maitim na balak niya. Magandang gabi. Kamusta po sa lahat ng avid listeners at kay narrator? Ako po si Gwen na taga Pampanga. May isi-share din po ako sa inyo na isang kwento ng kababalaghan. Nangyari po ito last 2022 lang sa probinsya ng Ilocos, kung saan ay umattend kami sa kasal ng younger sister ko. Kasama ko ang asawa ko at 2 anak na parehong abay. Si Nicole na flower girl at si Ken na ring bearer namin. Dapat sana ay maging memorable yung event na yon. Kasi bukod sa kasal ngayon ng bunso kong kapatid first time din nag-abay ang mga anak ko. Ang kaso nga ay may mga kakatwang pangyayari doon na mismong anak ko pa yung nakaalam. Kaya yung dapat na masayang okasyon nahaluan ng kaguluhan at katatakutan.
Nung bago pa lang kasi magsimula yung march, syempre nasa labas pa kami ng simbahan nun. Inaayos na nung assistant coordinator yung pila nila. Tapos si Ken tinatawag ko na siya para pumila na nga. Pero nakita ko siyang nakaharap sa loob ng simbahan. Meron siyang pinakakatitigan doon sa loob. Sumisingkit pa yung mata niya na parang sinusuri niyang mabuti yung nakikita niya. Ako naman napatingin din, pero wala naman akong nakitang kakaiba. Maliban sa mga taong nag-aabang na doon. Nung magsimula ng lumakad, parang nawala na din naman sa isip ni Ken yun. Panay ang video at picture ko sa mga anak ko habang nagmamarch. Nang biglang huminto si Ken sa kalagitnaan at nanlaki ang mata na parang natakot. Kinabahan ako. Nasundan ko ng tingin yung tinitignan niya. Pero wala naman akong makita. Hinanap niya ako ng tingin at pormang lalapit. Kaya tumayo agad ako at inakay ko siya para lang wag masira yung march. Hinantay lang niyang makarating kami sa altar. Tapos pilit nang nagpabuhat sa akin at takot na sumiksik sa balikat ko. Itinabi ko na lang muna siya sa akin. Tapos nung time na ibibigay na niya yung ring, sinamahan ko na lang. Natapos at lahat yung ceremony na, hindi bumitaw sa amin ng papa niya si Ken. Nakayuko lang siya. Kung mag-angat man ng ulo, ay nakatakip ang mata. Kahit naman anong turo niya ay wala kaming makitang kakaiba. Kahit yung mga tao doon ay nagtataka at nakikilinga din. Nung nasa reception na kami, medyo nalibang siya kasi may tawanan at palakpakan. Akala namin okay na. Naiupo ko na nga siya mag-isa. Pero nung kumakain na kami, nalaglag yung kutsara niya sa sahig. Siya pa yung nagdudumaling yumuko para kunin yun. Pero nagulat na lang kami nung bigla siyang sumigaw ng malakas at nanginig ang katawan sa takot. Binuhat agad siya ng asawa ko. Pero nagwawala siya at may itinuturo sa paligid. Parang maiiyak na din ako noon. Kasi hindi ko alam kung anong nangyayari sa anak ko. Noon lang siya nagkaganon. Hindi naman niya masabi kung anong nakikita niya. Basta panayang turo lang niya. Nakatingin na nga sa amin lahat ng tao doon. Maya-maya, bigla na lang nabasag ng sunod-sunod yung mga baso kahit wala namang gumagalaw. Nagkalaglagan din yung mga kutsara at tinidor. Sinabayan pa ng pagkurap-kurap ng mga ilaw. May ibang napasigaw. Tapos nagkagulo na. Nagkatakutan na kasi. Nakita ko yung kapatid ko. Umiiyak na siya at nakayakap sa groom. Sa takot at pagkataranta ay napaiyak na nga din ako habang yakap ang anak kong si Nicole na nanginginig din sa takot. Walang makapagsabi sa amin kung anong nangyayari. Kahit yung mga staff ng restaurant na yon ay mga natulala din. Nung tumahimik ang paligid, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin at pilit pinapakalma si Ken. Hinimas-himas niya ito. Nagtaka ako dahil hindi umiilag sa kanya ang anak ko. Samantalang allergic yun sa ibang taong noon lang niya nakita. At napatahimik nga niya si Ken. Nung hihikbi-hikbi na lang siya, ay mahinahon siyang tinanong ng matanda kung sino daw ang nakikita niya. Napatingin si Ken sa paligid. Tapos biglang parang naiyak na naman. Pero mabilis yung sinansala ng matanda. Kaya tumahimik naman si Ken. Sabi niya ay kailangan daw sabihin ni Ken kung ano ang itsura ng mga nakikita niya para mapalayas niya. Kinukumbinsi niya si Ken na hindi na siya matatakot dahil paalisin daw niya ang mga yon. Pigil hininga ako habang hinihintay kong masasabi ni Ken kung anong nakikita niya. At sa pautal-utal na salita ay nasabi ni Ken na may tao daw doon na hindi namin kagaya ang itsura. Iba daw yun kasi nakakatakot. Kinilabutan ako at nagkatakutan naman yung mga tao doon. Nagpasalamat yung matanda kay Ken at sinabing wag nang matakot dahil aalis na daw ang mga yon. Nagsabi yung matanda na may gagawin lang siya sandali. Tapos noon, nagpausok siya ng insenso sa buong paligid habang may inuusal na
parang Latin. Tapos binalikan si Ken. Tinatanong kung nandoon pa yung mga taong hindi namin kagaya. Sabi naman ni Ken ay wala na. Sabi ng matanda ay mga maligno yun na nakatira sa punong katabi ng simbahan at naengganyo lang na makisaya sa kasalan. Hello po sa admin, narrator at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na to. Ako po si Olga ng Tarlac. Gusto ko lang din pong mag-share nung na-experience naming magkakapatid 2 years ago noong ikakasal ang mama namin sa isang foreigner. Kwentuhan ko lang po kayo ng konting background. 3 po kaming magkakapatid. Maaga kaming naulila sa ama. Nasa 35 lang yata si mama nung time na yon. Sobrang mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya si mama, matagal bago naka-move on. Hindi na talaga siya nag-entertain ng manliligaw. Nag-focus lang siya talaga sa amin. Pero nagbago yun nang ma-influence siya ng mga kazumba niya na mag-social media. Nagulat na lang kami nung malaman namin na may karelasyon na siyang isang Jordan national. Nung una against kami, pero na-realize namin na kailangan din siguro ni mama ng isang makakasama sa buhay. 55 pa lang naman kasi siya at nakita naman namin na seryoso yung Jordanian dahil inalok agad si mama ng kasal after ng ilang months nilang LDR. So ayun nga po, naitakda agad ang kasal nila February 2023. Medyo may kalayuan yung simbahan sa kasalukuyang bahay nila mama. Doon niya kasi gusto dahil doon din sila kinasal ni papa. Si kuya na panganay namin, yung kasama niya doon sa bahay at siya ding driver ng bridal car niya at maghahatid sa kanya sa altar. Kami naman ng sister ko, galing sa magkaibang bayan. Nasa sasakyan na kami noon at hinihintay na lang si mama. Tapos nung palabas na siya, nakita ko na may isang malaking paru-parong itim na lumipad malapit sa ulo niya. Binaliwala ko lang naman kasi sanay akong madaming paru-paro doon dahil napakaraming tanim na bulaklak ni mama sa paligid ng bahay. Nagkasundo kami na magko-convoy para sabay kaming darating sa simbahan. Pero wala pa sa kalagitnaan, bigla namang naflatan. Pero mabuti na lang at may spare tire kami palagi. Tumabi muna kami pareho ni mama habang nagpapalit ng gulong. Tapos yung anak ko, biglang binuksan yung bintana at may kinawayan habang nakangiti. Pagsilip ko nakita ko uli yung paru-parong itim sa tapat ng kotse nila mama. Doon napaisip na ako, sinusundan ba kami ng paru-paro? Nang matapos ay nagpatuloy na kami pero maya-maya ay tumawag yung sister ko na nauna na sa amin. May problema daw sila. Bigla daw nag-near empty tank yung sasakyan nila. Takang-taka sila. Paano nangyari yun? Nag-full tank daw sila dahil malayo yung pinanggagalingan nila. Hindi sila aabot sa simbahan kung tutuloy sila. At hindi namin alam kung may gasolinahan malapit doon. Nagwo-worry na nga daw sila noon. Tapos kwento niya, may nakita daw siyang paru-parong itim sa harap nila. Lumilipad-lipad daw sa gawing kanan nila. Kakasunod niya ng tingin doon, bigla siyang may nakitang signage ng isang gasoline station, kaya nakahinga siya ng maluwag. So yon, medyo nagmamadali na kami nung time na yon kasi malilate na talaga kami. At panay na nga ang tawag ng Jordanian at coordinator ni mama. Siguro may kilometers na lang ang layo namin sa simbahan nang bigla namang tumirik yung bridal car ni mama. Nagbabaan na kami lahat nun kasi alam namin stress na si mama. Naiiyak na nga siya nang lapitan namin doon pero kino-comfort namin siya. Tapos bumulong si kuya sa akin. Sabi niya ayaw daw yata ni papa na mag-asawa uli si mama. Kaya daw ang daming aberyang nangyari sa amin sa daan. Pinipigilan daw ang kasal. Sabi ko paano niya naman nasabing si papa yon?
Tapos sabay turo niya sa paru-parong itim na paikot-ikot sa ibabaw ng bridal car. Nakikita din pala ni kuya na mula pa daw sa bahay ay nakasunod na sa amin yon. Kinikilabutan ako nun pero hindi namin masabi kay mama kasi baka lalo siyang ma-stress. Sabi ng coordinator, nag-warning na daw yung pare na kung hindi pa kami makakarating in 50 minutes ay magbaback out na siya. Pero nakarating na din naman kami. Naabutan namin yung madilim na mukha ng mapapangasawa ni mama. Nagulat kami dahil nagrarant siya. Pinaliwanag namin pero nagagalit pa rin siya. Nagkatinginan na lang kaming magkakapatid. Pero nadismaya talaga kami sa ipinakita niya. Magsisimula na sana yung march nang biglang may dumating na mobile car. Bumaba yung mga pulis at nag-serve ng warrant of arrest doon sa Jordanian. Nasyak kami lahat. May kaso palang murder yun sa bansa nila dahil pinatay niya yung Filipina wife niya. Nabigla talaga kaming lahat sa nangyari. Naisip namin na ipinag-adya si mama ng mga aberyang nangyari dahil naligtas siya sa posibleng mangyayari sa kanya sa kamay ng Jordanian na yon. Umiyak si mama pero hindi daw dahil sa pagkonsyame ng kasal niya, kundi dahil sa buong biyahe daw namin ay nakikita niya sa tabi niya ang aparisyon ni Papa. Naniniwala daw siya na ginamit ni Lord si Papa para ipag-adya siya sa isang masamang tao.